Breaking news mga kababayan ko. Naku po, ito na ang pasabog. Nagugulat sa inyong umaga. Meron pong tiradang birada si Senador Rodante Marcoleta. Naku po, ito na ba yung paglabas niya ng kulungan? Ito na ba ang pinakakaantay natin na paglaya ni Senador Marcoleta? Naku po mga kababayan, bali-balita po. Sinalubong ni Cayetano at ni BP Inday Sara. Nako, totoo kaya ito mga kababayan? Nako po, may natataranta na. Meron din dito mga kababayan, pasabog ni Cayetano. Nasabi niya dito, hindi niya aatrasan at uurungan si Ping Lacson. Kasi nga mga kababayan talagang marami na daw siyang ebidensya na nagtuturo na merong anomalya ng flood control sa Taguig, sa bayan ni Senador Alan Cayetano. Nako po mga kababayan, dito na nagsimula ang bakbakang Cayetano at Ping Lacson. Grabe talaga mga kababayan, pagkatapos po ng Sona ni Mimi M. Talagang binira ng mura ng taong bayan, lalong-lalo na ang kanyang mga biradang raket-raket. Naku po mga kababayan, sa dami ng problema. Gaya ngayon mga kababayan, yung bagyo. Binabahan na naman ang Pilipinas. Sabi nga ng iba, sakupin na tayo ng Amerika at Japan at Spain. Hindi na kami lalaban ngayon para makapag-asawa ng AFAM. Yan ang sabi ng mga desperado na mga kababayan natin na sawang-sawa na sa republikang magnanakaw. Ito po ang mga sumasabog na bali-balita sa social media. Lalong-lalo na ngayon mga kababayan ko. Kaarawan ng ating mahal na Senador Rodante Marcoleta. Talagang pumuputok itong balitang ito. Parang dinamita na pasabog. Na lalabas na di umano. Nako po mga kababayan ko. Matinding pasabog ito. Si Pinky nanginginig na mga kababayan. Si Dayunyor nagkautal-utal na sa Sona. Kasi nga narinig niya si Senador Marcoleta ay lalabas na di umano. Nako po mga kababayan, totoo kaya ito? Iiyak na naman ang mga bobolista, mga tangalista, laging naniniwala sa mga raket-raket. Ang layo na daw ng narating, mula 20 pesos na bigas sa 1 kilo. Na ang nakikinabang daw ay 2 milyong na oto. Mga kababayan, totoo pa bang may 20 pesos na nabibili o pili lamang ang mga nabibigyan? Yung mga madaling mauto na mga tangalista at bobolista, pangakuan lang ng 20 pesos sa bigas, akala mo tumama sa loto. Nasaan ang bayot? Sabi nga ni Jesus Duque, sayang ang bayot. Mga kababayan ko, ito pong pasabog. Pakinggan muna natin ito. Magugulat kayo, si Dilima pinaupo agad. Hindi pa nagsasalita. Suplak agad kay sino ito? Kay Chis Escudero kasi nga puro akusasyon agad. Unang banat, akusasyon agad kay Sara. Di sinampal ng katotohanan ng abogado ni Sara. Ngayon, pinaupo agad ni Chis Escudero. Naku po mga kababayan, lumulutang na ang panaginip at imahinasyon ni BBM, ni Mimi M. Akala niya may bullet train na tayo. Akala niya yung subway bullet train na. Akala niya rocket na. Para lumipad na, para dala-dala yung mga maleta, ano. Tawang-tawa ako dito mga kawan, pati rocket. Nira-rocket na tayo ng gobyernong ito. So ngayon, pakinggan po natin ang di umano o mga bobolista, tangalista, makinig kayo ha. Mga basher kong siraulo.
at mga bobo, makinig kayo. Hindi kasi kayo nanonood ng buong video. Puro kayo halfway. Kumpletohin nyo yung paglalakbay nyo. Hindi pa kayo nakakapasok ng bahay, sasabihin nyo madumi agad. Sasabihin nyo pangit agad. Mag-tour muna kayo sa bahay. Gaya ng panonood nyo, bago kayo magkomento, tapusin nyo hanggang dulo. Huwag din kayo mag-skip ng ads. Diba mga kababayan? Para kahit papaano pumaldo. Diba paano tayo makakapagpatuloy sa pagbablog natin kung mag-skip kayo? Ibabash mo pa ako. Kayong mga bobolista, tangalista, laging nabubudol. Bigyan lang ng 20 pesos sa bigas, ibebenta pa sa inyo, tuwang-tuwa kayo. Tapos sasabihin nyo, idol, idol! May racket na tayo! Para na tayong South Korea, Japan, Amerika. Lumilipad na mga isip natin, basta magka-racket lang. O mga kababayan, ito na. Huwag na natin patagalin pa ito. Ito na si Marcoleta. Lalabas na di umano, totoo kaya? Ano kayang pasabog ni Marcoleta dito? Ito po ang kanyang birada sa zona ni BBM. Hindi po nakaligtas kina Senator Rodante Marcoleta ang hindi pagbanggit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez na sinasabing malapit ng makasuhan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Giit ni Senator Marcoleta, maraming former speaker, habang nagtataka naman si dating Congressman Mike Defensor kung bakit pawang maliliit na isda lamang kasama nila sa piitan at wala ang mga tauhan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa. Detalye sa ulat ni TJ Mendoza. Pinuna ni Senador Rodante Marcoleta ang pahayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon. Yan ay nang mabanggit ng Pangulo na malapit ng mapakasuhan ng dating speaker. Sabi ni Marcoleta, marami naman daw dating speaker. Bakit hindi raw pinangalanan ng Pangulo? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speaker. So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Dahil ito ang pinakamalaking skandalo, ang flood control ayon kay Marcoleta, dapat raw higit sa pahayag ng Pangulo ang inaasahan ng taong bayan. Maging si dating Congressman Mike Defensor may reaksyon sa SONA ni PBBM. Inaasahan ng taong bayan dun sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon, ano yung pananagutan. Kasi yung lahat ng krisis, paghihirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin. Ang mga nakakulong, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Dante Marcoleta dahil nga dun sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kawani. Patama ni Defensor, bakit daw ang kasama nila sa piitan ay ang mga maliliit na isda? Bakit daw wala mga tauhan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon raw ay ginawa pang ang mga testigo? Hinahanap ng tao, nasan si Manny Bunoan? Nasan si Pangandaman? Nasan si Bersamin? Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Reggie Bulaybar. Walang nakukulong, tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin. Mag-iisang... Dagdag naman ni Marcoleta, dapat raw tanungin ng ombudsman kung may counter affidavit na ba si dating House Speaker Martin Romualdez. Wala pang tugon ang kampo ni dating speaker pero sa pahayag sinabi ng Office of the Ombudsman na may order na raw mula sa kanila na pinasasagot si Romualdez at iba pa sa pamamagitan ng kanilang kontrasalaysay. Merong 15 araw si Romualdez at mga correspondent nito para sagutin ang mga paratang sa kanila bago ihain sa Sandigan Bayan ang kaso. Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Wala pang pahayag ang ombudsman sa tanong na kung nakapagpasa na ba ng counter affidavit ang dating speaker. Samantala, sinabi naman ni Senator Rodante Marcoleta na nagpasa na siya ng manifestation sa Senado para payagan siya at si Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Ayan mga kababayan ko. Nako po. Ito na sinasabi natin mga kababayan. Talagang budol na naman ito. Gaya ng racket ni The Junior, pinapaasa na naman ang bawat isang Pilipino. Sasabihin tatanggalin yung systems loss.
mga kababayan, piso-piso lang yung systems loss. Pero yung other distribution na binabayaran natin, 2 watts lang, mga kababayan, 2 kilowatts na nakonsumo mo, 695 na, mga kababayan ko, dahil doon sa tinatawag na other distribution loss. Nako po, bubuduli na naman tayo ni Dayunyor sa parakit-rakit na ito. Ngayon po, pakinggan po natin ang pasabog ni Senador Marcoleta. Ito po, mga kababayan ko. Meron po siyang pasabog na sinabi sa Net25. Ito po. Panoorin nyo po, mga kababayan, magugulat kayo dito. Ito po. Magugulat kayo dito, mga kababayan. Merong pasabog ang Net25 dito. How to turn this basic Panoorin po product natin, mga into kababayan. Meron pong sumabog na balita. Meron pong statement si Senador Marcoleta. Po sa AMSIC, Pampanga North. Mula Ito po po. kay Janus. At paglabag daw po sa Presidential Decree, PD number Bukas oh. palang birthday ni Sen Marcoleta. Bukas po ay magdiriwang si Senador Marcoleta ng kanyang kaarawan. Oo. Opo. Happy birthday po, Sen. Sanay kami na tuwing birthday niyo, ikapiling namin kayo pero dahil po sa sitwasyon, nandyan po kayo ngayon sa Quezon City Jail. Kaya ngayon po, ay ibabahagi namin sa inyo ito hong may kinalaman sa kasong kinakaharap niya. Ang kasong plunder po at paglabag daw po sa Presidential Decree, PD number 46, na isinampa po laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi po niya, ito daw po isang malinaw na may bahid po ng pamumulitika at nakabatay daw po sa isang tsoryang walang sapat na batayan sa batas. Alam nyo, mga kababayan, totoo ito. Pamumulitika ang ginawang pagpapakulong kay Senador Marcoleta. Nakita nyo naman si Tambaluslos, yung dating speaker na hindi mabanggit-banggit ang pangalan, the name that cannot be mentioned, ni Dayunyor. Mukhang takot na takot si Dayunyor sa kanyang pinsan. Ang dami-daming mga former speaker. Sino ba ito? Ito nga yung pasabog ni Senador Marcoleta, hindi pa nagpapasa ng counter affidavit. Baka paso na daw ito, mga kababayan, at talagang baka budol ito. At maging si Sara Duterte naniniwala na scripted at budol ang ginagawa nilang pagsasampa ng kaso kay Tambaluslos, na talagang budol na parang 20 pesos sa bigas. Kaya dito, mga kababayan, sa kaarawan ni Senador Marcoleta, meron siyang pasabog dito. Pakinggan natin. Bakit ganito ang ginawa nila kay Senador Marcoleta? Nako po, bali-balita po sa social media, lalaya na ito. Nako, totoo kaya ito? Nelson, mga Okay. kababayan, ipinapakita po ng mga kasong ito ang malinaw na halimbawa ng selective prosecution o pamimili kung sino lamang ang kakasuhan. Tuwing halalan po, ito alam nyo rin, siguro napapansin nyo rin, tuwing halalan po, libo-libong kandidato na nanunungkulan sa gobyerno ang tumatanggap po ng mga kontribusyon upang makatulong sa kanilang pangangampanya, ngunit sa kabila ng matagal nang kinikilalang gawain ito, tanging si Senador Marcoleta lamang po ang piniling kasuhan ng dahil lamang sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa kanyang mga kaibigan na kanyang ginamit naman sa pangangampanya yung perang ibinigay. Dahil po dito, hindi daw po maiiwasang mapaisip tuloy ang mga Pilipino. Oo nga, talaga mapapaisip ka talaga kung ang tunay bang layunin ay ang pagpapatupad ng batas o di kaya ay ang pagpapatahimik ng isang kalaban sa politika. Mukhang yun ang agenda, Nelson, Ay, nako. Hindi natin maaring baliwalain
kung kailan inihain po ang mga kaso at ang mga pangyayari nakapalibot daw po sa pagsampa ng mga ito. Mukhang may timing sa madaling salita. No, ha? Mukhang may timing. Isinampa daw po ang mga kaso matapos ang mga hayagang pagtutol ni Senador Marcoleta sa isang na ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa mga pagdinig po ng Blue Ribbon tungkol po sa mga questionabling ghost flood control projects. At doon po, mga kababayan, ay matapang pong kino-question ni Senador Marcoleta ang posisyon sa kanyang pananaw ay wala pong sapat na batayan sa batas. Ano? At isa sa mga ito ay ang kanyang mariing pagtutol sa paninindigan noon, na noon po ay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, na ngayon po yung ombudsman, na dapat munang magsauli, ang kanya po kasing stand noon, Senador ni Secretary Boying Remulla noon, dapat munang magsauli ng perang ibinulsa o gumawa daw po ng restitution ang isang aplikante sa Witness Protection Program, mga kababayan, bilang isang moral na obligasyon. Kahit na malinaw na wala namang ganitong kondisyon na nakasaad po sa batas. Wala ho yung restitution, Nelson, di ba? At mga kababayan, sa mga nakakaintindi po. At dito po iginit po ni Senador Marcoleta na ang restitution ay maaari lamang pagpasiyahang matapos ang isang ganap na paglilitis at desisyon ng hukuman ang magsasabi. Binalaan din po niya na ang mga pagdaragdag ng mga kondisyon na wala sa batas ay maaari daw po magbunga ng pananagutang administratibo para po sa mga opisyal ng gobyerno. At hindi para po dito nagtapos ang kanyang paninindigan, na mariin din pong tinutulan ni Senador Marcoleta ang mga pahayag na nagpapahiwatig na posible ang pag-bend the law. Ito, markado ito, Nelson, no? Yung tagpong ito. Posible daw po yung pag-bend the law. Nakita niyo naman, mga kababayan. Kasi nga sila po ang nasa poder. Talagang hawak kasi nila lahat mula sa ombudsman, DOJ, mula sa kapulisan, sa AFP, hanggang sa congressman, hanggang lahat, mga kababayan, hawak po nila. Kaya ngayon, kahit po pag nilalabag nila ang batas ngayon, talagang paldo-paldo lahat. Maski itong si Senador Marcoleta na sumusunod at ginagalang kung ano ang nasusulat sa batas, siya pa ang nakulong. Ganyan po katindi ang paglabag ng karapatan natin ngayon, mga kababayan. Harap-harapan na binababoy at ninanakawan tayo. Tapos si Senador Marcoleta, yung matinong politiko at naninilbihan sa bayan, na pinapatupad ang katarungan at pantay na pagkiling ng batas, siya pa ang inaresto at pinakulong. Tapos yung mga guilty na magnanakaw na bendalo, na mga mali-maletang kinobra, na kinain sa mga pera natin, sa mga bis natin, anong ginawa? Ayun, malaya, kakasuhan pa lang. Umamin na nga na pag siya ginipit, ilalaglag niya yung kanyang mga kasamahan. Hindi lang siya yung lulubog, kumbaga sa barko, pati kapitan isasama sa paglubog ng barko. Hindi lang yung tripulante, kailangan yung bossing at master, lumubog din. Yan ang sabi nung kanyang pinsan. Pero ngayon, mga kababayan, tila scripted. Nako, pakinggan pa natin ito. Pagbaluktot ng batas upang mapagbigyan ang mga kagustuhan ng publiko, ang naturang pahayag daw po ng isang kasamang senador na sinuportahan noon ni Justice Secretary Remulla sa isang pagdinig sa Senado, ay naging sentro po ng malawakang pagbatikos at debate tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa rule of law. Di ba? Yung sinabi niyang, yes sir. At hindi rin po nagdalawang isip
si Senador Marcoleta na magsumite ng formal na pagtutol sa pagsasama. Ito isa sa mga nakita talagang mabigat na dahilan, Nelson. Mariin po siyang tumutol sa pagkasama po kay dating Justice Secretary Remulla sa short list ng Judicial and Bar Council o JBC sa posisyon po ng Ombudsman. At sa kanyang pagtutol, kinwestiyon niya ang kwalifikasyon ni Remulla sa nasabing posisyon, kabilang daw po ang usapin ng probity o ang pagkakaroon ng integridad at ang kontrobersyal nitong pahayag tungkol po sa pagsunod sa batas. Ano ha? Mukhang nawala lahat ito di ba? Yung mga usapin sa ombudsman. Kung titignan niya ang kabuuan daw po ng pangyayaring ito, may matibay na dahilan upang pagdudahan na ang mga kasong isinampa ay hindi bunga ng patas at walang kinikilingang pagpatupad ng batas, kundi isang paraan ng pagganti ng isang opisyal ng gobyerno na hayagang pong kumukwestiyon at tumangging manahimik. Ayun. Ang batas ay dapat po pantay na nagpoprotekta sa bawat Pilipino, anuman ang kanyang katayuan o paniniwalang pampolitika, lalo na po sa mga may lakas ng loob na magsalita, magtanong at mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Kapag ang batas ay ginamit lamang laban sa isang tao habang hinahayaan ang iba pa na nasa parehong sitwasyon, ang katarungan na hindi na po patas. Hindi na po patas yun. Ito ay hindi na katarungan, kundi hayag na pamumulitika at pang-aabuso po sa kapangyarihan. At kapag ang batas ay ginamit laban sa mga kritiko, sa halip na ipinatutupad ng pantay-pantay, hindi lamang isang tao na apektuhan kundi ang mismong pundasyon ng demokrasya ng ating bansa. Ayan. Ang usaping ito ay higit daw po sa kapalaran ng isang tao o isang senador. Ito ay tungkol sa ating sistema ng hustisya at sa pagtiyak na walang institusyon ng pamahalaan ang magagamit upang patahimikin ang mga may ibang paninindigan o kawing sandata ng batas laban daw po sa kalaban sa politika. At karapatan ng bawat Pilipino ang isang hustisya na hindi lumuluhod sa politika. Isang sistemang may sapat na tapang na maging patas, walang kinatatakutan at tapat lamang sa konstitusyon at pagsunod sa batas. Yan, Nelson, ang naging pahayag sa pamamagitan po ng liham ni Senador Rodante Marcoleta. So para sa kanya, Jen, yung isinampang kaso sa kanya ay politically motivated. At mukhang gawa-gawa lamang. Oo. Gawa-gawa lang talaga daw. Tiningnan natin, pagka ba tinawag na politically motivated ang isang kaso, ano bang mga elemento ang nandyan dapat? Dapat political. Tiningnan ko, kasi madali sabihin, politically motivated. Yes. Dapat i-measure natin kung tatama. Oo nga. Doon sa mga binanggit. Kasi kung hindi naman, hindi nga tama lang nakasuhan, di ba? Ito ang isa daw sa politically motivated case. Ilan sa mga dapat nating tingnan. Una. Ayan mga kababayan ko. Matindi po ito. Talagang politika ang dahilan mga kababayan. Dahil nga hindi nila mapatigil ang ginagawa ni Marcoleta na kontrahin ang kanilang mga ginagawang kabaluktutan. Nakita nyo, pati si Alan Cayetano ay ginagawa na po ng kaso ni binansagan na itong panlito, si Panglito, si Pinky, dahil tinawag ng the flood control issue hunter. Mga kababayan ko, nako po, ito ng pasabog. Pag-uusig o selective prosecution. Meron. Ano ibig sabihin? Oo. Mabilis at mariing ipinatutupad ang batas laban sa mga kritiko. Ngunit walang nangyayari kapag kakampi ng administrasyon ang gumagawa ng parehong paglabag. Mukhang nga, no? Diyan ay... Check tayo, check. Contribution, di ba? Oo. Kinasuhan siya. Oo. Yung iba hindi. Oo. Selective nga. Oo. Ito pa, kahina-hinalang timing. Karaniwan, sinasampa ang kaso bago ang eleksyon o sa kalagitnaan ng isang malaking issue o matapos ibunyag ng target ang isang katiwalian sa gobyerno. Dako.
Alam nyo, totoo yan mga kababayan ko. Nakita nyo po, bago po mag-umpisa ang impeachment trial ni Inday Sara, kumbaga sa player po, sa isang team, pinilayan nila yung team, tinanggal yung pinakamagaling na best player. Gaya ni Senador Marcoleta, tinanggal nila, pinaaresto, kinasuhan, ayun, pinakulong. Pero bali-balita, lalaya talaga ito. Nako po, kaya takot na si Dayunyor dito, saka si Pinky. Oh. Sa timing, binunyag yung mga nabubunyag, di ba? Yung Tama. So, isa yon. Pangalawa, may kalagitnaan ng isang malaking issue. Ano ba yung mangyayari nung siya inaresto? Impeachment. Mag-impeachment. Tama. Check. Yes. Mahina lang mga timing eh. Eto, pinalaking kaso. Oh. Ang mga simpleng paglabag ng administratibo ay pinalalaki upang maging mabibigat na krimen tulad ng plunder, Tama. sedition o rebellion. Oo nga, kasi ayon sa COMELEC, hindi na nga krimen yun eh, di ba? Tama, oh. Pero ito, Dinicriminalize na nga eh. ito pinalaki, Oho. ginawang plunder. Oho. So, check. Yes. Ito pa ang isa, pinakahuli. Mahinang ebidensya. Umaasa lamang ang nag-aakusa sa mga gawang ebidensya. Pinilit na testimonya o baluktot na interpretasyon ng batas. Oho. Mukhang check ito kasi yung plunder ay hindi naman ganun yun na campaign contribution. Tama. Inad mo, naging 75 million. Sinumo total eh. Naging... So therefore, kung Aha. ipapasok nga natin sa sukatan, barometro ng isang kasong kung tawagin ay politically motivated, akmang-akma nga yung lahat ng elemento nandun eh. Sana, Nelson, makita yan ng Sandigan Bayan, ano? Kasi sa ombudsman, mukhang... Kaya umaasa tayo na ang desisyong ito ng Sandigan Bayan. Kasi ngayon nasa Sandigan Bayan ng usapin, no? Kaya tayo umaasa sa mga hustisya, justices Yes. ng Sandigan Bayan na mapansin itong mga puntong ito. Iyon. Ano ha? Ayun. May makakapanayan ba tayo? Ganun. Oy, nako. Ito. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Diba? Ganyan pong ginawa kay Senador Marcoleta. Kaya ngayong kaarawan niya, bali-balita, lalabas na. Sinalubong ni Cayetano. Totoo kaya ito. Sinalubong ni BP Sara. Sinalubong ni Pulong Duterte. Totoo kaya mga kababayan, yan kasi yung chismis na nasagap natin. Pag may video, ipapakita natin, okay? So, i-part 2 natin yung kay Dilima at yung sinabi ni Ping Lacson dito kay Cayetano, okay? I-like at i-share ang video ito, mga kababayan ko. Shoutout kay Ma'am Mirna Aura, kay Ma'am Look Isip, kay Neri Ruiz, kay Nonoy, ang lutong-lutong Madam Alona. Saludo kami sa inyo, ma'am. Ayan, mga kababayan ko. Kasi nga yung zona ni BBM, mura ang inabot. Panoorin nyo po yung upload ko kagabi. Panoorin nyo, okay? Salamat sa inyong lahat. At ito si The Wonders Philippines. Yan ang pasabog natin. Happy birthday sa ating kapatid na si Caro Dante Marcoleta. Ganyan man ang ginawa sa'yo, balang araw, luluhod ang mga tala. Luluhod sila sa katwiran at sa ngalan ng batas. Ginawan ka man ng masama, itataas ka ng Panginoong Diyos sa langit. Paparaswahan ang gumawa sa iyo ng masama. Kaya nga bali-balita, lalaya di umano eh, okay? Shout out sa inyong lahat.